Okay, salamat Brother Omar sa itong pangamuyo. Now, so hindi na magdugay pa sa mga introduction. No? Ang pag-istorya natin sining adlaw o sining Domingo is about the sheep. No? The sheep. Okay, so makita ni siya sa Psalms. Ang yes sining founding verse sa Psalms 100 chapter 3. No? Pero hindi kita adra magpuwa sa aton nga mga points. No? Doon na siya ang kuhaan base. Actually, hindi siya nga istorya o hindi siya nga discussion. Halin ni siya or naka-adapt ni siya sa parables of the sheep. No, ara sa John 10. And also, one time, nga naduluman ko na siya kay atong pag-birthday bala ni Tudixter. Atong ara sa Joas. Naka-istorya, pag-birthday sa akong tiyo, no, ara kami, ara man akong pakisa ng mga pastor. So, muna sa storya kami. Kag isa sa mga discuss naman about sa sheep kag sa goat. No. So, isa sa mga notable nga karakter sang karniro compare sa goat o sa kanding, ang karniro ya, may hara siya tawag nga loyalty. No? Kilala niya ang kung sino iya nga amo o sino iya nga shepherd. Compare ya sa goat o sa kanding wild na sila ya. Wild na. No? May hara gani ko nakita nga video sa Facebook nga isa siya ka hindi man matawag ng shepherd, hindi man sheep ya ginabantayan. Ako na lang anong do bakiro. No? So, open field. Pagtanaw ya sa iyang mga kanding ato na sa kilid sang bukid, pilas, naglagaw-lagaw. Okay. Anyway, so muna siya ang isa sa mga notable nga mga karakter compare naton ang kanding kag ang karniro. Now, in Psalms 100 chapter 3 naghambal, know ye that the Lord is God, it is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. No? So muna siya ang hambal. No? So, maghambal tang sheep o kon karnero, amo ni siya permi ang dirinigin na pakaangay, no, ang mga panawag sa gani, mga Kristohanon. No, mga Kristohanon. So baga nga ara ano ba lang ara sa karnero, no? What are the characteristics sang karnero nga gin pakaangay na siya sa Kristohanon? No, gin pakaangay na siya sa aton. No, number 1, ang shepherd is dependence on a shepherd. Ang karniro gadepende sa shepherd. Ano ganin sa shepherd? Ano yung sulugong shepherd? Manugpahalab. No? Manugpahalab. No? Kung tanaw naton sang una, no? Sa history or sa Old Testament na lang, basta sheep gani, may manugpahalab gina. No. Kag based sa experiment, kita na akong samtang research ko para sini, hindi pwedeng ang karnero wala pahalab. Manugpahalab. Kaya kung wala manugpahalab, malaptan ni sila. May experiment nga, I think mga 400 to bala nga sheep, nga mga karnero, ang ginbuyan lang. No, ginbuyan lang sa wilderness or sa open field. So, ang ending, ang iban, naglapta, ang iban, nagkaladagdag sa pilas. Nagkaladagdag sa pilas. Tungod, wala sila manugpahalab. So, in Psalms chapter 1, verses 2, o common siyang verse, no? Yan ka mga bata, kumbaga, no? So, the Lord is my shepherd, I shall not want.
So naka-mention si David about sa Psalms 21, Psalms 23 verse 1 because ang sheep is very dependent sa shepherd. No. Hindi pwede nga wala shepherd, hindi pwede manugbantay, hindi pwede manugpahala. Kung wala pa nagpahala, malapta na sila. Kagisa pagidi, no, He maketh me to lie down in green pastures. No. Pag may isa pagid, actually we ko na include may isa pagid ka notable nga karakter ang sheep o ang karnero nga kung anong ara, ma-okay na lang na saya. No. May mga case kisa nga bisan higko ang iya pagkaon na. Amo na anak kami doon, he make it me to lie down in green pastures. Not gray pastures, not any pastures. Tungod may tendency ang karnero, ako anong makita niya sa tubangan, higko man da akong tinlo, tubig man da siya akong makaon, kanon na lang na. Diba? Madepende na lang siya sa kung anong aras nga. So dapat as a shepherd o as a manubantay, dapat ikaw gidya malid sa imo karnero. Sa kalanon ng insakto. Sa ilimnon ng insakto. Now, isa pagid, He leadeth me beside still waters. Magambal tang still waters, amo ni siya ang ano gani? Still waters. Still, magambal ka nga still waters, putsilingon amo na siya ang tubig nga wala gagahod. Amo na siyang tubig nga wala bala o ang alagyan sa tubig nga wala bala tagasak. So nga still waters ang nakabutang da. Tungod ining karniro gamay lang tagasak sang tubig maratol sa dayon. Maratol na sila. Baga anting ni ila may kwan Islam mas anting ni ilang anting o sensitive ng ilang pamatian ag ilang kung sa Tagalog pakiramdam no? No. So kung may tagasak na gamay automatic maratol na sila. Kung maratol na sila may naptan na sila. Amo na gani kung may mga kunang isa ka flock may magkadto da nga mga wild animals wolf man da siya o kung basta nga makaon sila, automatic malatan. So, layo pa lang, mabalaan nila. No? Oh. So, as Christians, kung munang tindi siya ito, kaysa makabatsyag isang gamay lang, kung ibutang tanan niya sa Kristoano niya, muna ko isa makabatsyag kita sang gamay lang pagtayog. No? Kung pigaw-pigaw ang aton pagtuo, garatol kita dayon. No? Garatol kita dayon. Gamay lang apitik sang sang kabuhi, problema, ano man da. There are Christians nga nagaratol dayon. Kung hindi ka balo, kung hindi ka balo, kung hindi sakto nga direksyon, lead astray. Matalaan kita. And sometimes, may sa hambal atong ginang statement, atong hambal ko nga ang karniro, makaon na lang o kung mapuntinto na lang sa kunara. So there are Christians nga bisan din insakto. Sige na lang. Okay na lang, no? Okay na lang. Bisan din insakto, basta lang may ara, okay na lang. Amo na siya. So amo na siya ang gin-characterize ang shepherd as dependent sa sheep. Okay. Number 2, innocence and gentleness. Wala po kita karniro way pa ko kabati karniro nga nanungay mo. Karniro na nangagat. Pero may na akong kisa makita ang agapanungay o ang agapamunggo ang kanding. No? Tulokon mo masakit ang kanding, kapin pa kung may sungay na, mangwa na, manungay. No? Isa kung nubo-nubo lang imo nga hinalay, kanon niya pa na. No? So, innocence and gentleness. Isa sa mga gina-encourage ni Christ sa aton.
no nga dapat mangin innocent mga innocent kita sa not totally innocent nga wala gid manabalaan but mga innocent kita sa mga hindi maayos nga baga hindi kita mangin-involve, no? Hindi kita mang-involve sa bisyo sa kalibutan, no? No? So, in Titus chapter 3 verse 2 nagambal to speak evil of no man. No? Hindi kita mag-istorya sang hindi maayo sa aton si katao. Magambal tayo hindi maayo tanan ng hindi maayo. Kutso-kutso, pagpakalain, pagpangguba, no? Especially kung imong Kristohanon, kung imong fellow Christians. Regardless man kung ano na siya klase ng relihiyon, no, regardless sa klase ng relihiyon, no, kontra man nato, no, araman sa kamaturan, no, kung araman sila sa insakto, still, hindi natin paghimuon o panggubuon na sila. Okay? So, speak na evil to no man, no to brawlers, hindi mag-intra sa kinamog. No? Hindi mag-intra sa sinuya-suya. No? Hindi magdugang-dugang istorya. Hindi magdugang-dugang istorya. And show meekness of all men. Humbleness. Ipakita naton nga humble kita. Baga, before kita, before kita magbuya sa istorya kisa, dapat minsaron naton kung ano ang resulta sina. No? Makamaayo bala ni? Kung makamaayo na sa tin, go. Kung hindi makamaayo, then keep your thoughts in yourself. Taguan na lang na, ikaw na lang gid na. No? Ikaw na lang gid na. No? O galing kay kung taguon naman na, makasala ka naman. Makasala ka naman sa paminsaron. No? Diba? Sa buhat, sa pulong kagsa, una. So, i-abstain nato. So, i-practice nato na itong kalingon, hindi kita makapaminsar sa mga malain. Munik isang budlay sa Kristohanon, no? Kung di ka makasala sa pangambalanon, pwede ka makasala sa buhat. Kung di ka makasala sa buhat, o kung sa pangambalanon, then makasala ka sa imong paminsaron. Balang kontra-kontra mo na bala, daging napatime na galing sa paminsaron. Mga muna bala. Pero no. I-control natin ang galingon, no? I-control natin ang galingon. Hindi na, pwede na, as Christians, hindi na pwede ang rason bala, pero may tao, kumalang ko yan, no? Yes, you're tao lang ta, pero you are a Christian now. Kristohanon ka na. Ang daan ni mo or naton nga panggawi, why na to? So, i-practice naton. Napagid, no? So, behold, in Matthew chapter 10, verse 16, behold, I sent you forth as a sheep in the midst of the wolves. Therefore, or be ye therefore wise as serpents and harmless like a dove. Amo ni subong nga katabo sa aton kalibutan. No? So ining kalibutan, this is a den of the devil. Magabal ta nga den of the devil, amo ni siya ang teritoryo sang yawa. Tanan nga makita naton, pwede na siya maapektuhan. No? But as a sheep or karniro ni Kristo, no? Baga diri ni aton testing. Somebody be wise as serpents. Paano nangin wise ang serpent? Sige ba? Hindi na ako na hindi na ako pag-discuss being harmless like a dove. The way man guro. Aksidente siguro, pero wala man pating nga ng ngaway. No? So, paano nangin wise ang serpent? Manog. No. Now, may istorya na basahan ko sa Facebook. Actually, ni Facebook, mayo man mo kisa mo kung ba't gamit mo sa kayuhan. Damo din makuha kisa ng mga illustration. Now, may isa katawo nga may pet siyang python. No, python. Mga dagko, tawag sa ato ni magkal. No, magkal. So, one time, ang python, wain na nagkaon. I don't know, kabati ka mo sini. Nakabasa ka mo ni sa Facebook. One time, ang python, wala na nagkaon. Sa ano niya kapakaon, wala na nagkaon. Baga, ang style ng isang iyang pagkuhan siguro, aram lang guro silang, tiki siguro dugay na, aram lang sila palibot. So, kag-isa sa mga karakteristik nga gipakita sang manog niya, permit na nagatupad sa iya, magtulog. Magtulog siya, gatupad sa iya, tapos dogi na, normal na sa manog nga
libot-libot sa imulawas. No? Now, so na concern siya, nagkadto siya sa veterinary. No? Nagkadto siya sa veterinary. No? So, umangkot niya, ang vet, nga amo na ang gakatabo sa iyang manog. So, ang explanation sa vet, ang balis ang veterinary siya, maghalong ka. Kaya ginipreparar sang manog ang iyalawas para kanon ka. Now, anong point na kon nga wise ni? Do ang gwa daw ka traidor, no? Do ka traidor sa manog. So, anong point na kon sa area sang wise day? Ang manog, hindi ni siya mag-atake nga hindi siya preparado. Hindi na siya mag-atake nga hindi siya preparado. Hindi na siya magkaon sang iya ginakaon kung kabalo siya nga makapiligro siya. No? So as Christians, maghalong kita sa mga ginahimo naton. Maghalong kita sa kung sino ang ginuupda naton. Maghalong kita sa mga tinagang ang ginabuyan naton. Hindi kita magbasta-basta lang pagwa. Hindi kita labi na gid sa mga sekreto sa ang aton nga simbahan. Isa sa mga common nga problema sa church nga ang problema sa simbahan nga diri lang nagwa na. Hasta nga naglapta na, nagdugang na. Kakatabo na kisa nga ano ng pastor da di kabalo maghandol nga naglapta na. So halong kita sa mga words nga ginabayo-an naton. Halong kita sa mga tao nga ginastorya naton. Be wise sa pagbuya sa mga komento. Be wise sa pagkilala sa mga tao. Okay. Number 3, vulnerability. Magambal ta nga vulnerability, ano na siya? Vulnerable. Magambal ta nga vulnerable, baga hindi siya bakod. Hindi siya protektado. Hindi siya protektado. Baga anytime pwede siya atakihon o ikaw kung may masakit ka, kung pigaw imo resistensya, vulnerable ka sa balatian. But silingon, ang imong lawas wala may protection. So nga yatawag ang sheep nga vulnerable because in John chapter 15 verse 5 nagambal da for without me you can do nothing. Okay. Yes, isa siya sa connected siya sa vine, no? Ano ba lang mahimo naton kung wala ang Ginoo? Di ba? So, kung atakihon ang isa ka flock, sang sheep, sang isa ka wolf, when na sila mahimo? Sa ano pa nada ang sa ano pa nada ka-away sang sheep when na siya may mahimo. That's why, in John 10:11, nagambal, I am the good shepherd. And the good shepherd gave it his life for the sheep. No? Sa pihak, sang aton, tada naton, no? Sa pihak, sang aton, pagka vulnerable, pagkawala sang protection, tanan naton nga may good shepherd kita. No? Nga willing magprotekta sa aton. Magbutang sang iyang kabuhi, no? Sa linya para lang protektahan. Kung maduduman naton sang time ni sang shepherd pa si David before pa siya nag-king, hindi basta-basta nga mga wild animals ang ginkontra niya. May wolf, may lion, pagiban pa. No? The shepherd's boy. No. So muna ako ng good shepherd, no? Ang sa mga pastors, mga gituganan, no? Dapat kabulan mas na mag-away, no? No, kabulan mas na magdepensa. No? Hindi pwede nga kung nag-down ng ilang member o nag-down ng ilang membro, i-down pagid nila. Try to defense man. Kag as a sheep, pamati man kamo. No?
karon may kwanta di. No. I think sa katapusan ni siya nga kwan. No. No. So as a shepherd, dapat kabalo magprotekta sa iyang sheep. Kabalong pangita sa nadula niya nga karnero. Okay? Next. Dugin na didali ko lang niya kaya doon na time na. Pero sige lang, may ang last point karon. No? Flock mentality. Magambal nga flock mentality, hindi pwedeng ang karnero may sariling mundo. Aware ka mo sang tawag sa sariling mundo? Iya. Selfish. No? Ako sa una may sariling mundo mo kay way mo ako pero magagawa sa balay. Aram na ako sa balay, go bra sa subong. No. Ay na mangit di kayang mag-program ang mikisati. Di ba pwede nga sa agwa ako ma-program, kaya kagahod man, tira gusulod. Matapos na samtang nag-obra, sa storya siya ako gulingon. Di ba pwede stiron si mama, kaya way man na siya kayang kami na mag-obra sa mga program. Anyway, so flock mentality, magabaltang flock mentality, amo na siya ang batasan sa karnero, hindi mo siya pwede i-separate sa iyang flock. Amo na kami makastuhanon nga pangita gid sang iyang grupo. Hindi nga sila nga division negative na iyang expression ang mabalt nga divide ang church no. Although may mga church magid na divide pero hindi na mo point na ako. No? Ang karnero gapangita gid na siya sang iyang kundin siya kakabagay. Kundin siya kakabagay. Hindi kasi nga divide ala niya grupo. No? Damo. Daman ako ng mga simbahan sa una sa previous. No? Mayara AM, mayara PM, mayara early morning, mayara afternoon. Sa isa ka barangay, tag-5 simbahan. Una pala sa una. Kung tanaw mo to tapos sa sila mo lang na. Pero no. Sa mga batang flock mentality, amo na siya ang attitude sang again, sa karnero nga gapangita gid sa iyang upod. No, that's why in Hebrews chapter 10 verse 25 nga not forsaking the assembly of ourselves together. No? Di naton pagkalimtan ang pagtililipon, no? Di naton pagkalimtan ang fellowship. Di naton pagkalimtan ang pag-inabyanay, no? Because the mother of some but exhorting one another. Because amo ni siyang paagi nga magambang exhort gani mag-encourage sa isa-isa. No? Hindi natin pag-isaligtanan sa pastor. No? When ako yung story ni pastor, kay busy sa kayo. Ngita ka iban, ngita ka nga mastorya mo. Hindi ka lang ito magkado sa kontra. Exhorting one another meaning encourage naton. Encourage nimo siya, encourage nimo encourage nimo siya. Hindi kayang kutso-kutso. Although man nga kutso-kutso yang nga positive nga information. Galing kay basta kutso-kutso negative dayon no. Positive information. No. Amo na gani nga may mga kwan kita, may mga napanood na may mga testimony kita diri. Ibase pa lang isa sa mga ginaagyan nimo ginahambal yan agyan mo na. May pareho ka mga problema. Makakuha siya sa ideya kung paano mo na ginkuan. No? Exhorting one another and so much the more as the days are approaching. So samtang nagapalapit ang adlaw sa pagbalik ni Christ, no, mas the more pagid nga mag-fellowship kita. Mas the more pagid nga mag-close ang relasyon sang kada simbahan. No. Ang tawag sa magbinatsaganay pa. Magbinatsaganay. Okay. Also, in John chapter 10 verse 16, and other sheep I have, which are not in the fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Ano ko, no? Halinin siya sa parable of the sheep. No? Makita ko ni karon sa last nga points.
So hambal di sang good shepherd, may mga sheep pagid nga pangwaon sa iban. May mga sheep pagid nga pangwaon sa iban na grupo. Nga hindi iya. Nga ibutang niya diri. Ibutang niya kung diin man ang iyang sheep. Kag mangin isa. So hindi kita matingala nga may mga grupo di kisa or may mga tawo nga halin sa iban nga dirigin butang. Tungod halin na sila, no? Tungod ginkuha na sila sang Ginoo sa iban nga flock para ibutang diri. So para mang isa kita flock. Diba kung diba mas damo basadya. Mas damo masadya. And lastly, or number 5, the tendency to go astray. Doon naman yung kagina kambal nakon o ang experiment nga gin-mention ng gina nga 400 sheep nga ginpabayaan lang sa wilderness or sa di man to wilderness but sa field. So after pila ka days, nagkaladula ang iban nagkaladagdag sa pangpang, ano pagito. So we have the tendency to go astray. So in Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep had gone astray. Umanghambal niya sa ID. We have turned everyone to his ways, and the Lord hath laid on him the iniquity for us all. So muning description, mo ni siya ang ginamin nga may tendency nga maglapta. May tendency nga maglapta, may tendency nga magguwa kung wala nabantayan sang shepherd. In Jeremiah chapter 50 verse 6, my people has been ano man ni siya? Okay. My people have been lost as sheep, and their shepherd caused them to go astray. They have turned away on the mountain, and they have gone mountain hill, and they have forgotten their resting place. So kung hindi maayo bantayan sang shepherd ang mga sheep, kung hindi man insakto ang pagpakaon o ang pagbantay sang manugpahalab sa mga karnero, ang tendency sina magwa sila. Ang tendency sina maglapta. So once maglapta, daran tayo amo na ang tsansa. No? Ang tsansa sang yawa na pag-atake. Ang balbalang together we stand, divided we fall. Kaya hindi man ang yawa actually maayon sa tactics, no? Hindi na siya mag-atake sa imo o sa aton kung united kita. Hindi na siya mag-atake kung bakod ka. Hulagto niya na ang imo sitwasyon nga vulnerable ka bala. Nga hapos ka tumbahon. No? Even sa mga gira sang una. Hindi pwede wala ka atake ang kaaway nga baskog pa. So maghambal ta nga vulnerable sa hindi pwede maghambal ta nga vulnerable nga sitwasyon. Hindi tanan nga vulnerable ara balang luya ka. May mga time kis ang stamaan mo ka kalipay, manilipatan ka na. Ang tanaw naton ang katanaw ligad sang kan mo sang Troy balan na ang movie. History. No. Ang Trojans na perde sila hindi tungod kay pigaw sila. Na perde sila sa tamaan ka pangalipay. Kumpiyansa. Kaya ang Sparta, hindi ka ila city na palibutan sang wall. Butang tabi wall of Jericho. The wall ang pinakabako dito sa una. Then, gipadala sa
Tapos ang Sparta nanago sa likod sa pangpang. Knowing, ang abi nila, nga nagpulit ng mga Sparta. So, at galing wooden horse, may unod ng mga soldado sang Spartan, sa Sparta. So, nangalipay sila. Bilog ang gabi. Ang ilang mga guard, gipang kapoy. Ang ilang mga soldado, gipang kapoy. Tanan, gipang kapoy. Pagkaaga, basta nag-untat na, dito sila atake. So wala sila na tumba tungod kay pigaw sila. Tumba sila tungod kay tamaan ka pangalipay. In other words, kumpiyansa. Kumpiyansa. So hindi kita magkumpiyansa. Hindi naton pag-isalig ng aton kaugalingon sa tao. Hindi naton pag-isalig atong kagalingon sa aton kagalingon. Abakod na kaya. Basi isa pa lang, no? Isa lang kapag tilaw, lapta na ta. Because in Hosea chapter 4 verse 6 nagambaldi, my people are destroyed for lack of knowledge. Taman mo kumpiyansa. Tamay kasalig sa kagalingon. Because thou hast rejected my knowledge, I also rejected thee. That thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, also I forget thy children. Amo ni kisang feedback, amo ni kisa ang drawback man. Labi na gid sa mga Kristohanon nga way nagabasa Bible. When we say instruction of God, rejected my knowledge, amo ni siya ang instruction o amo ni siya ang Bible naton. Pinpan hindi na magmati sa laygay sang pastor. Hindi na magbasa Bible, no? So balik naman sa Facebook. Balanon gid nga permi ko sa Facebook, no? May experiment, no? Ari kuan ni siya, Christian experiment ni siya. What will happen kung ang isa Kristohanon gabasa Bible once a week. Once a week, twice a week, thrice a week, or 4 times a week. No? So, ang first tong once a week, no, hindi na ako magambal sa wala gid gabasa. Mo gid na iway gabasa, ti way gid na siya. So sa once a week, ang resulta, why? No, kung once a week ka lang gabasa Bible, why na siya resulta sa aton kabuhi? Ikadua, twice a week, why mangyapon? No. But kung magbasa kita at least 4 times a week. 4 times a week. No. Why ko nangambal nga 2 or 3, basta 4 times a week. So, dira na magawa ang transformation. Tanda nato ng baldiyo, tungod, my people are destroyed because lack of knowledge. Why taga ka-destroy tungod kay pastor? Why taga ka-destroy tungod kay nagupod ka to? Nagubang aton kabuhi tungod kay why kita gapati sa pulong sa Ginoo. Wala, kumbaga mo na lang wala sang dapat pasulon, kundi kita lang gid. Tungod nga ginreject nato ang knowledge, ginreject nato ang instructions sa Ginoo, ang ending, i-reject man kita sang Ginoo. Kung sa kanto pa, tibros balos na. Balos balos na. May lang kung makabalik pa, pero kung hindi, Next, or last, obedience to shepherd's voice. Kilala sang karniro ang tingog sang iya nga manugpalab. In John chapter 10 verse 16, amo ni siya ang parables sang sheep. So kamo na bahala siguro basa kamo na da, no. So humble day, verily verily I say unto you, he that entered not by the door into the shepherd's fold, but cometh
up some other way, the same is a thief and a robber. Next, in chapter 2. But he that entered in by the door is the shepherd of the sheep. To him porter opened, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name. So bagin compare ang duha ka tao. May tawo nga nagsulod sa bintana, kag may tawo nga nagsulod sa pertahan. Kung ang tawo nagsulod sa bintana, butsilingon, ano daw? Kawatan. Kung ang tao magsulod sa pertahan, butsilingon siya ng sheep. So dapat kilalahaw naton, no? Kilalahaw naton ang no? Actually magambal tang simbahan di butsilingon kun arta simbahan, why di ang yawa. Actually, ara din yawa. No? Gabantay lang. No? Ara ganing yawa sa langit, di ba? Subong pasimbahan. So that's why careful kita sa pagpamati, sa pagkilala sa mga tao. No? Pero dire. So dire ko mabase sa chapter 3, or dire ko mabahatag focus. To him ported and the sheep heard or hear his voice, and he calleth his own sheep by name. By name. No, what does it mean? Anong butsilingon? In other words, kilala kita sang Ginoo. Kilala sang Ginoo ang iyang karniro. No? Hindi niya sila nga kilala lang tungod kay pangalan. No? Hindi niya kilala lang tungod kay nabatian ng pangalan. Maghambat na kilala ka sang Ginoo, butsilingon halin sa ulo, pakadto sa tiil, kilala ka sang Ginoo. Kung tanaw naton ang history sang Bible, mag-introduce ang Bible sang isa ka tawo, no? 'Di ba notice niyo kung mag-introduce ang Bible sa isa ka tawo, sa isa ka karakter, magambal na siya David, the son of Jesse, and the son of what? 'Di ba? A woman from the tribe of Levi. 'Di ba? Ano pagid? Jesus, the son of David, the panday. So ano ba silingon sina? Meaning, ang Ginoo kilala sang imo history. Kilala ya kung sino imulin niya. Kilala ka niya kung din ka naghalin. In other words, bottom line, kilala ka niya. That's why nagambal siya nga by name. So hindi kita pwede kambal, Lord, di mo kilala. No? Tungod kilala ka niya, halin sa imo nga ginhalinan. Why na yagin butang sa Bible nga dekorasyon na may mga history pa. O son of Jesse, tapos halin sa tribe ni Amoni, halin sa tribe ni Benjamin, halin ka sa tribe ni Levi. Hindi niya for decoration. That means indication na siya kilala sang Ginoo ang iya mga tao. Kilala iya weakness, kilala sang Ginoo imo weakness. O tanan nga ra si mo, and he led them out. Okay? And he putteth forth his own sheep, he goeth before. No. Now, take note sang word nga before. He goeth before them. Kisa there are Christians nga gauna-una. No? Ang mayo nga sheep, no, when siya gauna sa iyang shepherd. So, he goeth before them and the sheep follow him. So, kung nagauna-una kita sa plano sang Ginoo, tendency sina. For him, they know his voice. Dapat kilala naton ang tingog sang Ginoo. Not I mean nga tingog sang Ginoo, nga literal nga tingog sinubot silingon ang instruction sang Ginoo. Dapat kabalo kang hindi na siya amo galing iya ginapambal. Salaan na iya ginambal. That is the voice. Hindi kay literal nga tingog sang Ginoo. Pero kung ba't naton to sang Ginoo, kung may mga gahutik man da, siguro dapat natin na-examine. No? And as a stranger, while they not follow. No?
Ang tugtod nga Kristohano, ang tugtod nga karnero sang ginawa niya nagaupod-upod sa bisan diin lang. Sa bisan kay sino lang. In verse 5, and the strangers will they not follow, but they will flee from him. For they that know not the voice of the stranger. So kung hindi na amo ang ginahambal niya, kung hindi na amo ang ginawalay niya, kung hagaron ka to sa iban nga hindi na pang ministry, palayo. Palayo. Hindi magupod. Kaya hindi na siya tingog sa manugbantay. No? Okay? So, this parable speak Jesus, but they don't understand. Now that the things speak unto them, Jesus said to them, verily, verily, I say unto. Now, inipagidblaw, ining verily, verily. No, nakuha ko man sa pakisa na ako. Magambal tanga verily, verily. Ano siya gani? Pagkamatuod sa pagkamatuod. Now, sa text, according sa pakisa na ako, basta gani may mga text nga ginasulit or may mga word nga ginasulit ang Ginoo sa paghambal, but sa lingon, ina siya nga instruction, importante. Importante. Okay? Just like sa pagtawag ni sang Ginoo sa kay Moses. Oh, Moses, Moses. Importante. Tungod si Moses, importante mo. Importante sa Ginoo, kung importante sa iyang tao. Pero sang nagbalibad na si Moses, isa na lang ka Moses. Ang lain pa kay gadaguob nga Moses. Tiklop si Moses. So when we say very liberal, but sila dapat ni siya tandaan nga mga instruction. Very liberal is unto thee, and to you, I am the door of the sheep. All that came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Did not hear them. I am the door, and by any man entered in, he shall be in saved, and shall go in and out and find pastures. Now, mga balta nga find pastures, hindi po silingon nga kundi find pastures, amo ni siya ang isa sa mga quest, kung sa mga adventure pa quest, sa isa Kristohanon, once magsulod sa pagalagdan, nga mangita sa iya nga pasture. So hindi kita matingala nga damo-damo simbahan. No? Kay kada simbahan, pasture na siya. No? And find pasture, and the thief cometh, but the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they have life, and they might have it more abundantly. I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for the sheep. So this is the prophecy, no, sa matabo. But he that in a hireling, and not the shepherd, so in this case, may ginhire sila. Kung butang ta sa story, kung butang ta di pagsasadula, maging hire, no, the hireling. Baga nang ginbayaran lang. No. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, unsit the wolf coming, leaveth the sheep and fleet. No. And the wolf catches them, and they scattered the sheep. The hirelings fleet, because he is an hireling, and careth not for the sheep. So kisa sa good shepherd, no, pinag si pastor. Yan ni yaman ni task. Hindi basta-basta magpastor. No. Iyan ni task nga kung sino man di ang ginagamit sa tunga. Sino man di ang kuha yes tunga o ginapambalas tunga, dapat evaluate na danay. Hindi pwedeng tungod kay kilala niya, tungod kay good sila, pambalo na. Because why ta kabalo na siya bala manugbantay gid o kon gid pabantay lang. Ang mga word gila insakto. Manugbantay gid kagid pabantay lang.
Kaya ipabantay lang, tapos siya bantay, magwa mo na iya. Wala siya labot sa iya. Ang baga, iya nga responsibilidad, tapos na. Ginsuhulan lang. Tiyan mo lang kung sa mga term pangkanto, ang palamungol na, ang tagabantay gid. Diba? Verse 14, I am the good shepherd and know my sheep, unknown of mine. As the Father knoweth me, even so I, the Father, and I lay down my life for the sheep. Another sheep I have which are not in this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be in one fold and one shepherd. Samo na siya ang parable sang sheep. That as a shepherd, as a good shepherd, kilala niya ang iyang mga sinakpan. Kilala niya ang iyang mga tao. Hindi lang tungkol kilala sa pangalan, kundi kilala gid niya. And as a sheep, as a good sheep, or karniro sang Ginoo, dapat kilala naton ang tingog sang Ginoo. Kilala naton kung sino ang ginpadala sang Ginoo. Ang managbantay sa aton. So, muna siya ang the sheep. So, ginpaon siya sa Psalms 103, verse 3. Questions? Okay, do naglapaw na ta. So lang siguro. Sige, mag-atindog kita. Magapangamuyo kita, Ginoo, ning ati Lord, nagapasalamat kami, Lord. Sinta ko, Lord, sa imo sang ining bagong kabuhi kag adlaw nga ginhatag mo sa amo, Ginoo. Salamat, Lord, sang tsansa at tion, Lord, nga gindugang mo sa amon nga makapamati sa imo nga pulong, Ginoo. Kabalo kami sa amon weakness, Ginoo. Kabalo ka sa amon weakness. And that's why kapangabay kami, Ginoo, nga bulay kami nga ato nga mga weakness. Yung mga karakter, Lord, nga mabatuan namon. Nga makapadayon kami, Lord, sa pag-alagad sa imo. Salamat sa itong mga mensahe, Lord, na parte sa karniro. Bilang karniro sa Ginoo, dapat kabalo kami sa imo mga pulong, kabalo kami sa imo mga tingin. Lord, giyahay kami sa matag-adlaw nga tanan. Tungod kung wala ka, kung wala ang imo guidance, pwede kami maglapta. That's why ginapangabay namon ang imo pagupod sa matag-adlaw nga tanan, Ginoo. Wala kami mahimo kung wala ang imo paggiya. Pagantagyan ko man simo, Lord, ang sunod nga bahin sa ning programa, Ginoo, sa serbisyo sa imo nga ikaw, gid Lord, giya, Ginoo, sa mga tao paggamitin niyo. Sa worship leader, sa magdala sang kalantahon, sa praise and worship team, pagsubong man sa magdala sang imo mensahe, Ginoo. Lord, update kami. Ginahangyo naman imo nga presensya nga mangin sa amon sa karon, Ginoo, because ini nga mangin serbisyo mangin wala sing kapustanan kung wala ang imo nga presensya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.